Hindi sapat ang sabihin nating tayo Kristiyano. Dapat makita natin ito sa ating buhay. Makita sa ating katapatan, makita sa ating kababaang loob, makita sa ating malasakit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay revealed. Sa ebanghelyo natin ngayon mula kay San Juan, maririnig po natin yung tanong ni Felipe kay Jesus. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Isang tanong na puno ng pananabik. Makita ang Diyos, makilala ang Diyos, at maramdaman ang kanyang presensya. At ang sagot ni Jesus ay matindi pa sa inaasahan. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sa sagot na ito, ipinahayag ni Jesus ang buong katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Na siya ay ang makikitang mukha ng Amang hindi nakikita. Kaya ang salitang nais nating pagnilayan sa araw na ito ay pahayag, ipinahayag. Ang Diyos na hindi nakita ng tao sa kasaysayan ay ngayon ipinahayag na sa pamamagitan ni Jesus. Kung ang Diyos ay tila malayo, mahiwaga o hindi maabot noon, ngayon naging malapit, naging tao, at naging tagapagturo. Hindi na natin kailangang manghula kung ano ang nais ng Diyos. Dahil ang bawat salita, gawa at kilos ni Jesus ay nagpapahayag ng puso ng Ama. Kung nais mong malaman kung ano ang mahalaga sa Diyos, tingnan mo si Jesus. Kung nais mong malaman kung paano magmahal ang Diyos, pagmasdan mo ang krus. Sabi ni Jesus, hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi lamang kaalaman ang iniaalok ni Jesus, kundi relasyon. Ang Diyos ay hindi lang dapat kilalanin sa isip, kundi makilala sa puso. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay hindi lang batay sa doktrina, kundi sa pakikipagtagpo. Ang pakikipagtagpo na iyon ay nagaganap tuwing tayo'y nagdarasal, tayo'y nagmimisa, tayo'y tumutulong sa kapwa, tayo'y nagpapatawad kahit mahirap. Sa lahat ng ito, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. At ang tanong, tayo ba'y handang makinig? Tayo ba'y handang tumugon?
at magbukas ng ating puso sa kanyang presensya. Sabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin. Kung hindi dahil sa aking mga salita, maniwala kayo dahil sa mga gawa. At Diyos ay hindi nananatili sa teorya. Nagpakita siya ng pag-ibig sa konkretong gawa. Sa pagbibigay ng kapatawaran, sa pagpapagaling ng mga may sakit, sa pagtanggap sa makasalanan, at sa pag-aalay ng sarili sa krus. Ito yung hamon sa atin bilang mga tagasunod niya. Ipahayag natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi sapat ang sabihin natin tayo'y Kristiyano. Dapat makita ito sa ating buhay. Makita sa ating katapatan. Makita sa ating kababaang loob. Makita sa ating malasakit. Sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga ginagawa ko. At higit pa rito, isang napakalaking karangalan at hamon na tayo'y hindi lamang tagahanga ni Jesus, kundi katuwang niya. Kung siya ang naghayag ng Ama sa mundo, tayo naman ngayon ang tinatawag na magpahayag kay Kristo sa ating paligid. Sa pamamagitan ng ating kabutihan, sa pagtuturo ng katotohanan, sa paggabay sa mga nawawala, ipinapakita natin ang mukha ng Diyos sa mundo. Sa panahong maraming tao ang nagtatanong, nasaan ang Diyos? Maaaring ikaw mismo ang sagot. Ang presensya ng Diyos sa kanila, mga kapatid, ang Diyos ay hindi lang dapat pag-usapan, siya ay dapat ipahayag sa buhay, sa salita at sa gawa. Kung si Kristo ang kapahayagan ng Ama, tayo ngayon ay tinatawag na maging kapahayagan ni Kristo. Sa pamamagitan natin, sana'y maranasan ng iba ang Diyos na maawain, mapagkalinga, matapat, at buhay na buhay sa puso ng kanyang mga anak. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang teolohiya. Ito'y karanasan sa Diyos na nagpakita ng kanyang mukha kay Kristo at patuloy na nagpapahayag sa atin ngayon sa bawat misa, sa bawat panalangin, sa bawat gawa ng pag-ibig. Ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang sarili. Handa ka bang magpahayag din ng Diyos sa iyong buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang kapahayagan ng Ama. Sa iyo ko nakita ang tunay na pagmamahal at awa. Ipahayag mo ang iyong sarili sa puso ko araw-araw. Gawin mo rin kaming instrumento ng iyong presensya upang sa pamamagitan ng aming buhay, makita ka ng iba. Ito ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar
kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.